it's me, Samantha, and welcome back to my channel. Guess what? May guest tayo in 1, 2, 3. Go! Number 1! Tada! Please subscribe, hit the notification bell, press the like button, and comment down below, #SJSquad. Bye! Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-28 ng araw ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Ang subject natin ay redemption at ang theme natin ay curse of the law. Ang text natin ay makikita natin sa Galatia chapter 3:13. Yun, 3:13. Babasahin ko na. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Yun, kung mapapansin natin, nandun yung salitang sumpa, no? Sabi sumpa, hindi daw ito pagpapala, sumpa. Kaya lang hindi nabanggit dito yung sumpa. Ang sinabi lang ay sumpa ng kautusan. Kaya dun natin titignan, no? Ibig sabihin, pupunta tayo dun sa law o sa kautusan para makita natin kung ano itong sumpa na ito. Na ang sabi, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. At merong ginawa si Kristo na plano ng pagkatubos, no, para tayo mawala doon sa sumpa. Kasi merong sumpa eh. Ngayon, ang binigay na hint para tayo ay malaman natin yung sumpa ay sabi niya sa law, no? The curse of the law, sumpa ng kautusan. Pag sinabing law ay tumutukoy ito sa 5 aklat ni Moises. Ano? Ang 5 aklat ni Moises ay Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yan ay mga sinulat ni Moises. Yan, tinatawag din niyang kautusan. Pati yung 10 utos, tinatawag din niyang mga kautusan. Bukod doon sa mga merong palatuntunan na dapat nilang sundin. At ang Genesis hanggang Malakay ay kautusan din ang tawag dyan. Kaya dito sabi niya, the curse of the law. We are redeemed from the curse of the law. Kaya babalik tayo o pupunta tayo dun sa Genesis, no? Meron kasing sinabing ganito ang Diyos nung matapos niyang lalangin ang tao. Sa Genesis 2:17, basahin natin yon. Genesis chapter 2:17, sabi niya, tas natin doon sa 16, at inutusan ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay walang pagsalang mamamatay ka. Yon, nakita natin dito pinahintulutan ng Diyos si Adan at Eva na kumain ng may kalayaan sa lahat ng punong kahoy ng pagkakilala ng masama at mabuti. O sa lahat ng punong kahoy sa halamanan.
maliban lang doon sa punong kahoy ng pagkakilala ng masama at mabuti. Yun yung pinagbawal. Tinatawag na forbidden fruit. Sabi ng Diyos, pag kumain si Adan, ay walang pagsalang mamamatay ka. Sa makatwid, ang tao noon, nung hindi pa sila nagkakasala, ay walang kamatayan. Oh? At kung hindi nagkasala, ay hindi mamamatay ang tao. Pero dahil nga dito sa chapter 3, mababasa nyo doon, dinaya sila ni Satanas. No, yung saan yung ahas. Dinaya sila ni Satanas at sinabi ni Satanas na tunay na hindi kayo mamamatay. Kainin nyo yan, hindi kayo mamamatay, makakakilala pa nga kayo ng kung ano ang mabuti at masama. At doon nadaya si Eva at si Adan. At nung kainin nila yon, yun na, sila ay namatay. Pero sa Genesis 5, merong nakalagay na ganito, kasi nabuhay pa si Adan ng 930 years. Physically, hindi pa siya namatay. Dahil sabi sa Bible, 930 years pa siyang nabuhay. Basahin ko sa Genesis chapter 5. Sabi niya ito verse 5. Sabi niya, ang lahat ng araw na ikinabuhay ni Adam ay 930 taon at siya'y namatay. Ibig sabihin, dun sa inutos ng Diyos sa kanila na pag kumain kayo ng punong kahoy ng pagkakilala ng masama at mabuti, sabi niya, ay walang pagsalang mamamatay ka. Dito sa Genesis 5, verse 5, 930 years pa na nabuhay si Adan physically. Ibig sabihin, ay hindi lang ito yung unang namatay. Dahil doon sa chapter 3, ay hinahanap na ng Diyos si Adan. Hindi niya na makita. Samantalang noon, nung hindi pa nagkakasala, ay nakikipag-usap ang tao sa Diyos. Sabi ng Diyos, ito nanap siya. No? Adan, sabi niya, saan ka naroon? Yun, sa Genesis chapter 3, ito ang sabi, no? Verse 8. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? Yon, hinanap na si Adan ng Diyos. No, sabi, saan ka naroon? At ito sabi, at sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halaman at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Yon. Nakita natin, hindi lang pala physical yung kamatayan. Merong unang nangyaring kamatayan, yung tinatawag ng spiritual na kamatayan. Na dati, ang tao, sila Adan, ay nakikipag-usap sa Diyos. Tuwiran silang nakikipag-usap sa Diyos. Pero nung suwayin nila yung utos ng Diyos, na huwag nilang kakainin yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabutis masama, ay kumain sila. At nung kumain sila, doon na pumasok yung kamatayan. Pero yung unang kamatayan ay kamatayang
spiritual. Sa makatwid, yung kamatayang pisikal, manifestation na lang o kapahayagan na lang ng merong kamatayang spiritual na nangyari, kaya namatay yung pati pisikal. No? Kapahayagan na lang yung laman na merong kamatayang spiritual. Kaya kung hindi namatay yung espiritu ng tao, hindi rin mamamatay yung pisikal na katawan ng tao. Kaya, ibig sabihin ay manifestasyon na lang yung kamatayang laman. Pero ang una talagang namatay ay yung kanilang espiritu, na ang ibig sabihin ng espiritual na kamatayan, na dati silang merong tuwirang pag-uusap sa Diyos, dahil sa kasalanan ay nahiwala yung kanilang espiritu sa Diyos. Na-separate na yung kanilang espiritu sa Diyos. Kaya ang unang kamatayan, ang unang sumpa na dumating sa tao nung suwayin nila yung utos ng Diyos ay spiritual na kamatayan. At ang pangalawang dumating, yun ngang physical na kamatayan, dahil namatay si Adan ayon sa Genesis chapter 5 verse 5 ng 930 years namatay siya. Pero merong talagang unang namatay. Kaya sa Biblia, hindi lang physically ang tao namamatay. No? Gaya nung pinag-aralan natin dun sa threefold nature of men. Ang tao, ang tunay na tao ay yung espiritu na may kaluluwa. Dahil yung katawan niya ay tirahan lang ng tunay na siya. Ayon dun sa subject natin sa threefold nature of men. Na bagamat yung katawan ay namatay, pero hindi ibig sabihin yung kanyang espiritu at kaluluwa ay hindi na nag-e-exist. Umiiral pa rin kahit patay na yung katawan. Kaya nga, we are redeemed from the curse of the law. Sa makatwid, hindi lang pala physical na kamatayan yung sumpa, pati yung spiritual na kamatayan ay sumpa din. Kaya huwag kayong maniwala kapag kami nagturo sa inyo o may narinig kayong turo na ang tao pag namatay, wala na. Para bang sa kanila, kaluluwa lang, katawan, walang espiritu, pag namatay, wala na. Parang bula, na nandyan yung bula, nung tinusok mo o nung nahangin, pumutok na, wala na. Hindi ganun ang buhay, kaya nga buhay. No? Dahil ang katawan ay ginawa sa alabok na hiningahan ng Diyos, naging kaluluwang may buhay. At yung espiritu natin na kalarawan ng Diyos, yun yung nahiwalay. Na dating sinabi sa Genesis 1:26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Ang kalarawan ng Diyos ay yung espiritu. At yung hininga ng Diyos, yun yung espiritu. Kaya naging kaluluwang may buhay. Kaya hindi totoong pag namatay ang katawan, wala na. No? Dahil meron tayong buhay na walang hanggan. Yung katawan, nagre-resurrect. We are redeemed from the curse of the law. Sumpa. Kaya nga yung resurrection ay pagpapala, papalitan yung katawan, pero hindi lang tayo katawan, no? Dahil dun sa subject natin ng threefold nature of men,
Ang tao ay espiritu na mayroong kaluluwa na nakatira sa katawan. At ang tunay na tayo doon ay yung espiritu na mayroong kaluluwa. At yun yung nahiwalay sa Diyos, yung espiritu na may kaluluwa. Yun ang nahiwalay, namatay. Ibig sabihin, nahiwalay sa Diyos. Kaya yun yung unang curse na dumating nang suwayin ni Adan at Eva, yung utos ng Diyos na huwag nilang kainin yung pinagbabawal na punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kaya nga yung second death ay yung physical death. Bagamat sabi ay manifestasyon na lang ng kamatayang espiritual, yung kamatayang physical. Ngayon, yung pangatlong kamatayan, pag namatay ang tao physically at hindi siya naniwalang ni-redeem siya ni Kristo, we are redeemed from the curse of the law. Tinubos tayo. Kasi kung physical lang, bakit pa tayo tutubusin? Kung ang tao physical lang. At kung bakit naman tayo tutubusin kung walang kapahamakang pupuntahan? No? Merong kapahamakang pupuntahan. Kaya nga ang sabi sa Bible, John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sabi doon sa 2 Peter 3:9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, kundi ibig niya na ang sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Bakit pinasasampalataya? Bakit pinapagsisisi? Kasi nga, kung hindi sumampalataya, kung hindi magsisi ang tao, pag namatay yung kanyang pisikal na katawan, hiwalay siya sa Panginoon, yung kanyang espiritu sa ikatlong kamatayan ay kamatayang walang hanggan. Kaya yung pangatlong kamatayan ay yung kamatayang walang hanggan. Nang ibig sabihin, pag namatay yung kanyang pisikal at napunta yung kanyang espiritu na may kaluluwa doon sa dagat-dagatang apoy, ay yun na yung tinatawag na walang hanggang kamatayan dahil walang hanggan na siyang hiwalay sa Diyos. At yun ay makikita natin sa Revelation chapter 20 verse 14. Ganito po ang sinasabi. Yun, ito ang sabi. Yun. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. 15. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Napansin nyo yung ikalawang kamatayan. Sabi niya ay sa dagat-dagatang, ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kasi nga, spiritual na kamatayan, no, nung suwayin ng tao, ang utos ng Diyos, si Adan at Eva, nahiwalay ang espiritu nila sa Diyos, namatay. Ibig sabihin, hiwalay sa Diyos. At yung katawan, kapahayagan na lang ng kamatayang spiritual manifestation. Kaya sabi rito, ikalawang kamatayan
Bagamat tatlong klase, no? Pero dahil yung katawan ay paano nating nalamang namatay yung espiritu o nahiwalay? Kasi nga, nahayag na sa laman. Yun yung nahayag na, nakita na natin sa laman, nung namatay yung laman, ibig sabihin, merong nangyaring kamatayan muna, spiritual. No? Yun nga yung pagkahiwalay ng tao sa Diyos. At ito na yung ikatlong kamatayan, na tinawag ding ikalawang kamatayan. Ibig sabihin, ito na yung walang hanggang kamatayan. Ang ibig sabihin ay walang hanggang pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Yun. Pero nakita natin, no, yung sumpa. Yun yung sumpa ng spiritual na kamatayan. Sumpa yan. Yung physical na kamatayan, sumpa. At yung mapunta yung kanyang espiritu na walang hanggang pagkahiwalay na sa Diyos, sumpa. No? Pero hindi natapos doon, dahil doon sa Galatia 3:13, ang sabi, no, basahin ko. Ang sabi, no, kaya praise God, dahil hindi pa rin tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya ganun yung sabi sa John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man ay di mapahamak, upang sino mang sumampalataya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang nangyari, ginawa nga ng Diyos yung plan of redemption. Bagamat merong sumpa, ang sabi ng Biblia, we are redeemed. Tapos na, tinubos na ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ang lahat ng tao. Ang ibig sabihin ng redeem ay substitute. Parang sa basketball. Ang ibig sabihin, nung naglalaro ng basketball, tinawag yung naglalaro, papalitan siya, substitute. Yun, ganon. Ibig sabihin sa spiritual, sana tayo yung mapupunta doon sa impyerno dahil tayo yung nagkasala, yung tao, pero si Jesus na yung tumubos, substitute. Siya na yung humalili. Siya na yung nagkasala, no? At siya na rin yung napunta sa impyerno. Pero hindi siya pinabayaan ng Diyos sa impyerno dahil nung ikatlong araw, siya ay nabuhay na maguli. Kaya yung napako siya sa krus, substitute, at binili tayo ng dugo ni Kristo. Ang tawag doon ay substitute, tinubos, ni-redeem. Kaya sabi niya, sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo ni Kristo sa ganang atin, hindi sa ganang kanya. Sabi, sa ganang atin, na naging sumpa sa ganang atin. Hindi siya sinumpa para sa kanyang sarili. Ang sabi sa Biblia, sinumpa siya sa ganang atin. Kaya ngayon, kung lahat na ng tao tinubos na ni Jesus, ito nga yung good news. No? Good news. Mabuting balita. Kaya lang ang tao, pinaparinig mo yung mabuting balita, pero yung iba, ayaw sumampalataya. Ngayon, sabi ng Bible, yung ayaw sumampalataya ay mapapahamak. Hindi lang po dito yon, kundi yung kapahamakan na sinasabi
ay doon sa walang hanggang kamatayan. Walang hanggang pagkahiwalay ng tao sa Diyos na ang napuntahan niya na ay dagat-dagatang apoy. Doon na ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga, sabi sa Bible, tingnan natin, no? Galatia 3:13. Galatia 3:13. To sabi niya, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa saganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sa verse 14, kung itutuloy natin ito, sabi niya, upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Ano sabi? Nung tubusin daw tayo ni Kristo sa sumpa, yun nga, yung spiritual na kamatayan, no? Sabi, kung tayo ay nanampalataya kay Kristo, yung pagpapala ni Abraham ay mapapasahintil. Tayo yung hintil. Bagamat hindi tayo binhi ni Abraham sa laman, binhi naman tayo ni Abraham spiritual dahil nanampalataya tayo kay Kristo. Kaya yung pagpapala ni Abraham, una, spiritual na pagpapala. Pangalawa, material na pagpapala. Pangatlo, physical na pagpapala. Physical at material na pagpapala. Kaya makikita natin na yung pagpapala ni Abraham, kaya yung kamatayan hindi siya pagpapala. Ang kamatayan ay sumpa at hindi ang galing sa Diyos. Sumpa yung kamatayan. Pag binasa nyo sa Bible, ang nagahari sa kamatayan ay si Satanas. At kaya ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, tinubos tayo sa sumpa ng kautusan, ng isa nga doon ay yung spiritual na kamatayan. At salamat din, pagdating ni Kristo, tutubusin na yung ating katawan. Resurrected body. Katawang hindi na mamamatay. Hindi na mabubulok. Papalitan na itong ating katawan. Kaya yun muna yung ating pag-aralan. No, meron pang mga sumpa. Isusunod nating pag-aaralan yung iba pang mga sumpa. Kaya dito muna tayo dahil hindi naman natapos na tayo sinumpa lang sa spiritual na kamatayan. Tinubos tayo ni Kristo. Kaya praise God. No, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpa ng spiritual na kamatayan. Kaya maraming salamat. Huwag kayong mayang mag-comment o magtanong at isulat nyo lang dyan sa baba. Maraming salamat muli at purihin ang Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo.